Duterte. Pulong, wala ka bang kasawa-sawa sa paggamit ng INC para impluwensyahan ang mga kasama mong kongresista? Sabi nga ni Congressman Jinky, huwag mo kaming diktahan. Mga kababayan, mamaya soplak po siya rito. At syempre, pag-uusapan din natin itong patutsada ni Bato sa mga pahayag ni PBBM na pinabili ng suka. Bato, nagbukang tangang ropor. At syempre mga kababayan, ito pa, pagsasaya ng DDS. Binasag ulit ni General Torre dahil nga po sa ikinakalat ngayon ng mga DDS na ang pinsan daw ng ating First Lady ay nahuli sa entrapment. Ang kanilang palabas, ito daw ay nahuli sa shabu. Okay? At syempre pag-uusapan din po natin ang isa sa mga number 1 senator natin na magiging kaalyado ng ating Pangulo na magiging kasama, maging katandem sa lahat ng bagay para maiangat muli ang Pilipinas. Abalos, gustong bigyan ng trabaho ang mga bagong laya para hindi na bumalik sa bisyo. Pero batiin muna natin ang lahat ng mga naririto, mga ka-GP Natics. Shoutout po kay Ma'am Leticia Fernando, kay Don Pulube, kay Ma'am Brenda Barton, Lori Pajardo, Aurelia Adena, kay Don Pulubi ulit, mga kababayan, Ma'am Ine, na lagi rin pong nandito, Ma'am Allen Arcenas, Ma'am Etelyn Solis, Ma'am Brenda Barton, Juicy B, kay Ma'am Aurelia Adena, salamat din sa pag-share ng blessing, Ma'am Etelyn Solis, ha? At ganoon din mga kababayan kay Gemma Delan Kilitoy, kay Telma Petroshka, ganoon din mga kababayan kay Zara Rorke, at sa lahat ng mga silent viewers natin dyan, sa ating Facebook page, Ma'am Allen Arcenas, Etelyn Solis, Felicitas Manibog, Carolina de la Cruz, Ma'am Leticia Fernando, Wendar, Cord Sabado, Villarbero, ganon din mga kababayan kay George Onya, Dave Sparge, at kay Ma'am Charit Madarang ng California. Robbie Ong, Beauty Mia, Ma'am Jean Diaz, Mona Nases, at kay Jocelyn Ancheta. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Ito, wag na po nating patagalin. At pag-usapan na po natin mga kababayan, ang pahayag at panunupalpal nitong si Congresswoman Jinky Luistro sa mga pahayag nitong si Congressman Pulong Duterte. Pero inyo mga kababayan, ito pong inahangaan nating Congresswoman ay nanindigan na wag mo kaming diktahan kahit malaki pa ang INC. Gagawin namin ang trabaho namin, gagawin namin ang mandato namin, hindi namin titingnan ang dami ng INC. Tama, mga kababayan, bilang isang Pilipino. At yan ang trabaho ng mga kongresista natin, magtrabaho para sa bayan, hindi magtrabaho para sa bulsa. Magtrabaho para sa Duterte. I want to start with this question. Is this an election issue for you, specifically the 2nd District of Batangas? Election issue ba ito para sa distrito po ninyo? I believe yes, Karen, because the issue of an impeachment is an issue of accountability or non-accountability. So just like any other public officials who are seeking for election or re-election, we will be judged by the people as to the position that we are taking with respect to the impeachment trial. At kahit siguro we opt to be silent, I think the people will be demanding that the public officials should disclose kung anong stand natin about this impeachment. Tama naman, Robbie Ong, thank you Tama naman mga kababayan, kasi hinihingi po ng taong bayan ang stand ng bawat kongresista natin. Inaalam ng mga kababayan natin, lalo kayo, ako, 'di ba? Kung ano ang side ng mga kongresista natin regarding this matter, mga kababayan. And of course, it really matters to us kung ano yung kanilang sagot. Dahil sinusubukan din natin kung para saan ba ang mga taong to. Are they going or are they just running for the sake of someone, or are they going to run because of the people? 'Di ba? Yun ang tinitingnan natin sa kanila Hindi naman tayo, sige tumakbo ka, paglingkuran mo ang Duterte. Hindi ganon. Sige tumakbo ka, paglingkuran mo ang Marcos. Hindi ganon.
tinitingnan natin ng naayon sa batas. Sabi nga natin palagi mga kababayan, within the bound of the law, di ba? About your constituents, you had Representative Paulo Duterte say that all those who signed, their names should be exposed on social media. Hindi ba nakita ng mga kongresistang ito ang suporta ng INC kay Sara Duterte? What do your constituents say? Nakakatawa ka talaga, Pulong. Wala na bang may banat? Wala ka na bang ibang magagamit na naratibo kung hindi? Hindi ba kayo natatakot sa dami ng iglesia? Bakit? Sabi ng iglesia, 4 piece kami. 4 piece kayo? Pero nandyan lahat ng mga PDP laban? Oh. I wish to believe, Karen, that what we do in our respective district is what really matters to our kababayan, no? Bagaman we say that INC position is significant, Correct. impeachment trial is an issue which is also significant for the purpose of election. Ultimately, Karen, we will be judged as representative kung paano namin pinaglingkuran ang aming mga kababayan. Tama. Yun ang mahalaga, mga kababayan. Doon natin sila tinitingnan, doon natin tinitimbang. At again, yung question, balikan ko yung sinabi ni Karen Davila kanina, yung impeachment ba is an election issue, mga kababayan? Yes, it is. Election issue yan. Kasi nga, sabi ko nga mga kababayan, mga ka-GPnatics, diyan minimeasure kung anong klaseng tao ka, kung anong klaseng kandidato ka. Ikaw ba ay taong may kinikilingan kapag mataas sa pwesto para kang si Busita? Diba? Nababaliwala ang inyong mandato dahil kakilala, kakampi, or kaya naman mga kababayan ay dahil kalaban kaya babanatan. Hindi ganon. You are going to measure with the things that you have done, diba? Kung ano ang pagpapasya ninyo, kung paano nyo ginagampanan yung inyong constitutional mandate. Hindi po ito, mga kababayan, hindi kayo i-judge by dahil kayo po ay wala lang, di ba? Tinitingnan nila, sinusukat nila kayo, kahit paulit-ulit kong sabihin, dahil po sa inyong performance. Na kayo ba ay patas tumingin? Kayo ba ay meron bang basis ang inyong magpapasya dyan? Di ba kayo ba ay kumakampi lang sa isang tao, kaya nyo nilalabanan ito? Or are you going to justify and reveal the truth? Ganun kasi, di ba mga ka-GPnatics? Is the INC vote a factor for you and your colleagues, frankly, who are running for re-election? I have always believed that INC is a factor kasi tayo po'y gumagalang at naniniwala sa stand ng INC. However, Karen, this is a constitutional duty na hindi po natin pwedeng talikuran. We cannot brush aside kasama po sa mga tungkulin na ating pinanumpaan. So we are hoping and praying that this responsibility of the prosecution team will be appreciated by our kababayan as a solemn duty towards our constituents and fellow Filipino citizens. Napakasarap pakinggan. Napakasarap ulitin, mga kababayan, na meron tayong isang congressman na kagaya po ni Jinky Luistro na inuuna ang trabaho bago ano paman, na pinahahalagahan yung kanilang trabaho, yung kanilang duty kaysa, mga kababayan, tumingin sa ibang bagay. Hindi po ba? Ang sarap tingnan ng ganito na talagang ito ay malinis na naglilingkod sa ating bayan, sa mga kababayan natin at sa bansang kanilang sinilangan at syempre sa trabahong kanilang meron ngayon. Frankly, who are running for re-election. I have always believed that INC is a factor. Hold on a second. INC vote a factor for you and your colleagues, frankly, who are running for re-election. I have always believed that INC is a factor kasi tayo po'y gumagalang at naniniwala sa stand ng INC. However, Karen, this is a constitutional duty na hindi po natin pwedeng talikuran. Tama. We cannot brush aside
kasama po sa mga tungkulin na ating pinanumpaan. So we are hoping and praying that this responsibility of the prosecution team will be appreciated by our kababayan as a solemn duty towards our constituents and fellow Filipino citizens. Okay. Kami naniniwala, Congresswoman Jinky, na ito ay naa-appreciate ng taong bayan. At dahil dyan, makikita naman natin, ito barometer ko mga ka-GP Natics kung bakit nakikita natin at na-appreciate natin yung mga ginagawa nila. Bakit? Tuwing tayo po ay magko-content, puro ka kita, GP. Hindi, totoo yan. Puro tayo, pag tayo ay mag-content ng Jinky Luistro, dahil nga ito ay sinusundan, mga kababayan, na parang rockstar no? Sinusundan talaga siya, pinapanood, lahat ng mga sinasabi niya ay iniintindi. Ang lahat ng sinasabi ni Congresswoman Luistro, mga kababayan, ay ina-analyze at talagang tinatanggap ng taong bayan. Kasi ang ganda ng mga sagot niya sana, mga kababayan. Sasabihin ng iba, hindi lang puro salita, sana may gawa. Nakita mo naman natin kung kayo ay taga Batangas, ako na nagsasabi sa inyo, yung mga tao doon na nag-survey kami, walang kinalaman si Luistro, sumugod lang kami sa Batangas, nakuha namin ang poll ng bayan. 'Di ba? Okay, bago tayo mapunta sa schedule, I wanted to ask you, when the speaker called on his fellow members to convene that day, is it true that you were all asked to leave your cell phones? Because that's what Representative Sendanya also confirmed, that you were asked to deposit your cell phones. Actually, Karen, that is a practice we do. Some do live, some do not live, no? It is a practice that we observe, but it is not actually strictly mandated. So on that particular meeting that you were referring, merong mga kongs na may dalang cellphone, merong mga kongs na nag-leave ng cellphone upon entry, which is a practice not unusual to us. And there were 3 impeachment complaints that were sitting in Congress. They were not delivered to the Speaker's office. And yet, the 4th impeachment complaint, just in a day, it had 215 signatures. Sinabi ni Congressman Duterte na ang pasimuno ng pang-4 na impeachment complaint and who gathered the signatures was Representative Garin. I wanted to ask you, how did the 4th impeachment complaint come about? Let me start, Karen, with the 3 impeachment complaints, no? Since they were filed, nagkaroon po ng individual, should I say, evaluation ang members ng House. Like me, for example, I personally requested for my own So, copy. kaya pala tumagal, mga ka-GP Natics. Okay, maliwanag na sa akin ngayon. The reason why na ito ay tumagal, akala natin ay tinulugan, akala natin ay inupuan na ito, it is because ito ay kanilang pinag-aralan. Ito ay kanilang binusisi. 'Di ba? Kung ito bang mga ito ay mabigat. Ganun naman magkakaroon tayo ng balancing. Magkakaroon tayo, mga kababayan, na pag-uwi. Ito ba ay mas angkop na ito yung pagbasihan natin or ito ganon? It's a matter of process of elimination. 'Di ba? Tapos yung 4th impeachment complaint, mga kababayan, yun na yung talagang pinakamabibigat na makikita talaga natin at talagang maliwanag na maliwanag. Those are had been done, 'di ba? By the Vice President, especially lalong-lalo na yung pagbabanta, 'di ba? It is one of them. And then I go over the articles of impeachment of the 1st, the 2nd, and the 3rd complaint. Ang naging observation ko po, the 1st complaint is too long. I believe it's 23 articles. For the 2nd and the 3rd, they are too short. And then come this recent incident, Karen. There was a party-initiated meeting where the consensus of the majority of the House was considered already. We have to always remember that we are a collegial body. I cannot decide alone. The other Kongs cannot decide alone. So through that meeting where the political parties were very significant, we were able to come up with our common position, most especially the 215 members of the House, that we need to come up with a 4th impeachment complaint. And we need to push through with this impeachment process. So, in other words, Karen, it was not initiated by anyone. Instead, it was a collegial decision
of the supermajority of the 19th Congress of the Philippines. Through a Yun. So inaral nila, mga ka-GP Natics. At nagkaroon ng corroborative action, 'di ba? Itong mga ito na ito ang pinagbotohan ng majority, itong ipasa natin, ito yung tawag dito, ito yung mas i-prioritize natin kaysa doon sa napakaraming article of impeachment na tapos yun sa kabila, kokonti. Kumbaga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ulitin ko na naman, winay nila kung alin ang mga lulusot. Siyempre nga naman, kung ikaw bilang isang mambabatas at gusto mong ipa-contempt ang isang ipa-impeach ang isang tao, therefore, aaralin mo kung ano yung mas mabigat. Hindi ka pwede na abogado, yung pinaka malamya ang isasubmit mo. Kapag malamya yan, Shiro, di ba ano mangyayari dyan? Madidismiss lang yan. Baka pagtatawanan ka lang. Di ba? Oh. Ma'am Chariot, of course, the party's intercession. Oo. I think it's important for the public to understand this. Thank you for that. Because the first impeachment complaint is technically, it was from 73, I believe 72 or 73 ordinary citizens, right? Where Laila de Lima was the spokesperson for the first complaint. The second and third also initiated by ordinary citizens sponsored by a member of Congress. The fourth takes on a different face. It is initiated, is this correct, by parties. That is true, Karen. And to be specific, the members of the parties, composed by 215 ultimate members of the 19th Congress of the Philippines. And what is significant about this, Karen, no? okay. Dun sa first... Para malinaw lang ha, baka sasabihin ng DDS, parties nyo, parties ng CMD. Hindi. Parties meaning to say the members of the 19th Congress. Mga kababayan, alright? Naintindihan natin yan. Baka babaya sabihin ng DDS, parties pala nila ang nag-decide. Majority ng lakas CMD. Tanga. Hindi yon. Ang sinasabi dito na parties, they are pertaining to the majority of the 90th or 19th Congress. Second and third complaint, it is a matter of rule na dapat idaan mo muna siya sa Justice Committee, which is given a period of 60 days to resolve whether to approve or to disapprove the impeachment complaint before you refer it to the plenary for the approval of the body. But with respect to the fourth mode, that is the endorsement of 1/3 of the members of the House at least, no? We will be able to do away with the hearing in the Justice Committee, which I believe we will not be able to catch up with the timeline considering the very limited number of sessions which are remaining already before we adjourn and before the 19th Congress ends on June 30 of 2025. Ito yung sinasabi ko na kapag ginusto maraming paraan, pag inayawan maraming dahilan. Kita nyo yung yung mindset, yung point of view ni Congresswoman Luistro, mga kababayan. Halimbawa daw na kapag itong mga to ay hindi nag-meeting, hindi pinag-usapan, hindi nila winay, hindi nila binalance yung fourth impeachment complaint, hahaba pa yung usapan sa Justice Committee. Kung ano yung mga ipapile na article of impeachment against Sara Duterte. So, nung sila po ay nag-usap-usap, mga kababayan, pinadali na nito yung proseso kasi nung pinagbotohan kung ano yung mga mas mabibigat na kaso na pwedeng isampa kay Sara Duterte, nagkasundo-sundo na sila. Ito rin yung gusto kong sabihin doon sa upper house, kila Chis Escudero, na sana, pag simulan na ngayon yung impeachment trial, at least matakel muna yung kanilang rules and regulation, 'di ba? Para naman kahit papano, kapag pagbalik ng session, ay hindi na tayo magpo-focus sa rules and regulation. Kasi maraming mga technicalities na kailangan natin na isaayos muna bago magkaroon ng perfect to start the impeachment trial. Diba? Kaya tatagal lang sobra-sobra dahil nga pag-uusapan pa yung mga technicality, yung mga rules and regulation, etc., etc. Diba? Maraming ganun. Kung ito ay inuumpisan na, pinag-usapan muna kung paano yung proseso, kung paano yung mga technicalities dito,
'Di ba? Para habang mag-ongoing pagbalik ng session, mga kababayan, kung magkaroon man ng konting talakayan pagdating sa technicalities, pagdating sa regulasyon, kokonti na lang. Hindi na ganon kalala. 'Di ba na magbubuno ka ng napakaraming oras para lamang sa usapin na 'yon. 'Di ba? Sabi ni kanina, may nabasa ako dito Balikan ko lang Oh, sabi ni Francisco Umbak Jr., pinag-aralan pa ng House lahat bago ipasa sa kabila sa Senado. Tama ka po dyan. Kasi nga sabi ko sa inyo, one wrong move, 'di ba? Pwede itong magresulta ng pagkalaya ni Sara Duterte. Anong ibig sabihin ng pagkalaya? Na hindi na siya makasuhan, na hindi na siya maging accountable. Hindi po ba? Kaya dapat lahat ng galaw, lahat ng kilos ay talagang nararapat, naaayon, at ito dapat mga kababayan ay sigurado. Hindi pwede dito na ikaw ay magbabaka sakali lang. Dahil dito, isang mali, pagtatawanan kayo. Isang mali, mga kababayan, tatarantaduhin kayo ni Sara Duterte. Diba? Ma'am Amelia Espiritu, shoutout po. Okay? So, ayan, nakita natin. Pinipilit pa rin ng mga Duterte na maging factor yung dami ng INC doon sa rally sa mga kababayan sa Quirino Grandstand. It just so happen na matatag talaga itong si Congresswoman Luistro. Ang sinasabi niya, wala akong pakialam diyan kahit na malakas sila. But it is our constitutional mandate to act. 'Di ba? Gawin ang trabaho namin. 'Di ba? Wala kaming pakialam kahit anong sabihin ninyo. Dahil ang INC ay INC talaga. Pero hindi yan nangangahulugan na sila ang boses ng bayan. 'Di ba, mga kababayan? Totoo naman. Sa pool kayo kay Congresswoman Luistro. Sabi ni Ine, setting up ang tawag dyan, GP. I-set up muna lahat ng mga kailangan para maayos silang makapagsimula. Tama. 'Di ba? Hindi, mas maganda siguro i-prepare muna. It is a matter of preparation. 'Di ba? Ma'am Julie Chansing at kay Sir Al Vargas Borilla. Sabi ni Mercy Manglibot, ewan ko ba bakit meron pang Pilipino na sumusuporta sa Duterte? Kitang-kita na. Kitang-kita na nga pinagagawa, wala yata mga utak. Ganyan po, meron talagang mga bulag na panatiko. Hindi natin masisisi ang mga yan, mga kababayan. 'Di ba? Masyado silang nabulag ng panahon ni Digong. Lalo na yung mga Manila Bay vloggers na walang iba ginawa kung hindi tumambay sa Manila Bay at doon nakinabang ng husto sa pagbablog. Yung iba dyan, nakabili ng kotse, nakabili ng bahay, wala na silang ibang nakita kundi Tatay Digong. Lani naimbag nga rabi kanyayo.